Kaya, dapat, sundalo PNP, mahalin nyo ang presidente nagpahalaga sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo! Binastos mo! Ikaw, General Torre, pula mo! You are God, you are PNP General! Ito na ang plot twist. May nakialam na anak, isa sa anak, stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayun na nga, bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko ho munang pasalamatan yung ating mga kasama dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta dyan sa comment section. Mega love shoutout ho muna natin na mabilisan itong si Ma'am Lovely Shibukawa. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Goddess of Balance. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay JB The Good Book. Maraming salamat sir mega love shoutout. Yan, suki natin yan. Itong si Sir Jordan Cabico, maraming salamat Sir Jordan. Dito kay Ma'am Arizayen, mabuhay ko kayo Ma'am Arizayen. Napakarami ng bagong upload nitong si Ma'am Arizayen ha. Ma'am Arizayen, pagka nagpunta ako dyan, chat kita, sige. Kala mo naman pupunta. Hindi, parang ano si Ma'am Arizayen, mahilig talagang gumala eh. Gagala tayo dyan, madam gagala tayo dyan. Dito kay Sir Jordan Cabico, mega love shoutout. Maraming salamat Sir Jordan. At dito kay Raymond Federico Picar, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, mega love shoutout sa lahat ng mga nagpapakulay dyan sa comment section. Unahan ko na ho kayo ha. Wala ho tayong pinapaniwalaan ni isa sa mga sasabihin nitong chismosa na to. Kumbaga dito, riribatin lang ho natin yung mga kabalbalang pinapakalat niya sa social media. Meron namang ilang mga katotohanan na yung na-aresto si Tatay Digong. Oo, na-aresto. Merong warrant. Meron naman talaga warrant. Yun nga lang, yung warrant hindi nila mapakita noong puntong inaaresto itong si Tatay Digong. Diba? Meron mga bagay na totoo na sinabi itong si Marites. Tinatawag niyang Marites ang sarili niya. Re-react lang ho natin na mabilisan. Pero bago yan mga kababayan, gusto ko muna natin pasadahan itong mga maiinit na kaganapan sa social media. Halimbawa na lang ho ito. Dapat ho kasi ang administrasyon na to, buksan ho nila ang kanilang mata kung anong nangyayari sa karsada ngayong mga panahon na to. Masyado ho silang kumbaga kampante na kontrolado natin PNP, kontrolado natin AFP, DOJ, di ba? Kasi meron lang ho tayong napansin sa mga nagrarally. Hindi na ho sila yung mga kasing edad natin, yung mga nasa 45, mga 50 anyos yung mga nagrarally. Mga nagrarally ho ngayon mga kababayan, bata-bata ho sila. Tingnan nyo naman itong mga kababayan. Ito ito. Oy, kayo dyan sa Malacanang, panoorin nyo to para naman medyo mabuksan ang inyong kaisipan na yung ginawa nyo na yan kay Tatay Digong, napakalaking kamalian. Ito. Tignan nyo yan. Marcos, tignan nyo ho yung mga kaedad na mga merong suot ng bring him home. Tignan nyo ho, mga bata yan. At yung mga bata na yan, itatatak nila sa utak nila at hindi nila kakalimutan yung ginawa ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung susunod na henerasyon. Kaya kung inaakala nyo dito kay Marcos Jr. na nakaisa kayo dito sa pagkikidnap nyo na to kay Tatay Digong, pagpapadala sa ibang bansa, nagkakamali kayo dyan. Hindi kayo nakaisa. Bagkus kinasuklaman kayo ng sambayan ng Pilipino. Wala na ho tayong ngayon. Kung emosyon natin, medyo wala na ho tayong mura ngayon. Hindi na ho. Noong una ho talaga, kaya ayaw ho muna natin gumawa ng video, yung upload lang ho tayo kasi medyo masama loob natin baka kung ano masabi natin. Pero ngayon, medyo kaya na ho natin ng balagbagan itong mga to. Pero yung mapanggang sa ngayon, pagka nakikita ho natin kung paano binitbit itong si Tatay Digong, sinakay siya sa eroplano, hindi pa rin ho natin hindi pa rin ho natin masikmura kung ano-ano pa rin ho pumapasok sa utak natin. Kaya hindi ho natin magawa ng reaction video. Yung iba dyan, siguro yung iba kaya nila sikmurain yung na
makita o siguro talagang malakas lang yung tolerance nila. Yung galit nila talagang kumbaga o hindi sila galit. Mahirap po talaga. Kung ikaw ay talagang taga-suporta ni Tatay Digong, kahit sa facial expression mo lang, magmamanifest yung galit na nararamdaman mo pag noong inaaresto na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy! Nako, grabe oh. Mga bata ho yung mga nagrarally. Ibig sabihin, alam ho nila ang totoong nangyayari sa ating bansa. Yung mga bata na yan, dapat naglalaro yan Nag-games yan, di ba? Kung ano-ano mga pinagagawa yan sa buhay nila. Pero nasa karsada ho sila at sinisigaw nila yung Marcos Bangag. Aba, meron nung ibig sabihin yan. Kung ako sa Malacanang, wag ko kayong masyadong magpakakampante. Para doon sa mga nagpapayo dito kay Marcos Jr., pag-aralan nyo ho na maigi yung mga sinasabi nyo kay Marcos Jr. Sabi siguro, sige, padala nyo na yan. Wasakin natin yung yung supporter base ni Digong. Tapos bigla nating palabasin itong si Pambansang Marites. Magpakalat tayo ng kung ano-anong impormasyon para malito yung mga taga-suporta ni Digong. Yun talaga ang plano dyan. Kumbaga, sirain ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa loob. Kumbaga, magpapalipad doon sila ng kung ano-anong kachismisan para magtanungan yung mga taga-suporta, sino kaya yan? Sino kaya ang nagkalulo kay Digong? Di ba? Ganyan ho yan. Kaya wag ho kayong maniwala. Paniwalaan ho ninyo kung sino yung mga nagsasalita na nandoon sa Hong Kong. Yung mga abogado ni Tatay Digong. Pero dito sa mga marites na to, nako, nandito ho tayo para iribat, para hindi ho paniwalaan yung mamanayan ng ating mga kababayan. Tapusin na ho siguro natin itong Marcos Bangag na to. Yan o, mga bata ho sumisigaw sa karsada. Nako, yari kayo. Ikaw, Sandro, yan ang mga magiging butante mo pagka tumakbo ka, tandaan mo ha. Yan ang mga magiging butante mo. Ngayon pa lang, wasak ka na doon sa mga magiging butante mo. Dahil matagal pa ho magiging presidente yang si Nangangarap din ho yung bata na yan. Kaya ho siya pumasok sa politika. Kumbaga gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang lolong diktador, yung kanyang amang pambansang adik, at siya naman ho kaya anong magiging sa kanya, ano kaya magiging palayaw nitong si pambansang Charis, ganon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung si pambansang Charis, no? Yan si Sandro Marcos. Gusto niyang sundan yung yapak ng kanyang ng kanyang lolong diktador na magnanakaw. At gusto niyang sundan yung yapak ng kanyang amang pambansang adik sa kapangyarihan. At tayo rin naman adik tayo di ba? Lahat naman tayo may kinaaadikan. Sino dyan yung adik sa pagmamahal? Di ba? Meron ganun yung si Marcos Jr., yan pambansang adik yan. Tapos siya ang si Charis, di ko natin alam kung anong kakaadikan yan pagka naging presidente na siya. Yan ang mga magiging butante mo. Ngayon pa lang wasak na pamilya mo dahil sa mga kabangagan ng tatay mo. Kaya kung ikinasasama nyo ng loob yung sinabi ni BP Sara na huhukayin niya yung lolo nyo at itatapon sa West Philippine Sea, nako, inay-inay kayo dyan. Baka kung sakaling biglang maging presidente itong si BP Sara, handa-handa nyo na. Wala na kayong control nun Baka bigla-bigla, hindi na nga niya ipapahukay, bigla nyo na lang makita, wala na dyan. Sa ginawa niyong pambababoy kay Tatay Digong, yan din ang pambababoy na daranasin niyo sa sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang. Eto, rekta ho tayo. Tapos na ba tong Marcos Bangag? Tapos na ho, dito na ho tayo, rekta na ho tayo dito sa dumadami na ho sila, no? Dumadami na ho sila yung mga men in uniform na nagsasalita sa mga kalokohan ng administrasyon na to. Eto, panoorin ho natin to mga kababayan. Saludo sa iyo, sir. Army naman to, yung kahapon ho, police. Ngayon naman ho, army naman. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Alam niyo guys, masakit isipin nagkaroon tayo ng tunay na Sa mga mag-upload, huwag nyo na akong lagyan ng background music.
Hindi ho namin masishare yan. Sa totoo lang, yung pandrama-drama, yung tipong yung linalagyan nyo ng music ng pampatay. Hindi ho na a-upload yan. Hindi ho na magagawa ng reaction video yan. May copyright ho yan. Para doon sa mga gumagawa ng video tapos isinishare nyo, huwag nyo nang pakialaman, re-upload nyo ng diretso. Kung may point naman sinasabi niyan, papakinggan ho yan. Pero kung basura yan, kahit anong sound effect, kung ano-ano pa yan, di ba? Wala yan, hindi pa panoorin yan, di ba? Pagka meron ho kayong nakitang video na nagpapahayag yung mga men in uniform, yung ating mga kababayan, huwag nyo na pakialaman. Kagaya ng mga nandun sa Villamor Air Base, di man ho natin magawa ng reaction video yung iba. Kasi kung ano-anong background video tinanggal ho nila yung original audio para marinig yung pinag-uusapan. Linagyan nila nung pangpatay na naknanto ko, sabi ko. Para saan ba yung pampadrama? Hindi ho. Ang kailangan natin dito ebidensya. Kailangan natin kung marinig yung mga kabalbalan ni Torre, yun ho yun. Masyadong tuloy. Isang presidente, isang bayani. Saludo kami, tatay. Saludo. Nung kapanahon na nung kami nasa serbisyo pa, hindi namin nakamtan yung sinasabing isang pagmamahal ng isang presidente. Laruan kami ng pakapalad na lahat ng hukbong sandatang Pilipinas nung ikaw naging presidente. Tumaas ang sahod nila, lahat ay may pagpapahalaga. Pinahalagaan mo lahat ng sakit ng mga sundalo, pulis. Binigyan mo ng pansin. Kaya napakapalad ng mga itong hukbong sandatang Pilipinas na nakatikim sa'yo ng mataas na sweldo. Hindi katulad namin noon. Libre lang ang kabawang namin sa mga presidenteng nagdaan. Dito, ilalabas ko ang sama ng loob ko. Bilang First Lieutenant, First Regimen 102. Masakit sa amin na kumbaga hindi patas ang pagpatakbo ng presidente. Pero sa'yo, napakaswerte nila. Napakaswerte ng hukbong sandatang ng Pilipinas. Nabigyan mo sila ng proteksyon, mataas na sahod, kompleto benepisyo. Noon kami, panahon ni Gloria Macapagal, kay Era, kay Ramos, hindi namin natitikman o yan, Tatay Digong. Grabe, no? Talagang yung iniwan ho talaga ni Tatay Digong dito sa mga natin, dito sa mga mandirigma natin, hindi ho talaga nila makakalimutan. Kasi paano ba, isipin nyo na lang, panahon ni Panot, doon na lang tayo sa panahon ni Panot, yung botas ho, yung bota, yung sapatos ng mga mandirigma natin, butas-butas. Bumibili sila ng kagamitan nila galing pa sa sweldo nila para makapaglingkod sila. Ganon ho katindi, ganon ho ka-extreme yung sitwasyon ng mga nagdaang panahon. Pero nung panahon ni Tatay Digong, doblado sweldo, yung totoong yung totoong AFP modernization natikman ho talaga nila. Modernization ho talaga, hindi yung tipong magmo-modernize tayo dito sa administrasyon na to, tapos pag magbabay-cam na, chachap-chapin yung modernization at doon kukunin yung pandadagdag sa sweldo. Yung dagdag sweldo ng mga sundalo ngayon, yung from 150 nasa 300 plus na. O hindi ho yung pondong pinagkuhanan ho doon, para din ho sa inyo yun. Para naman ho sa nyo yun. Kumbaga para ho sa mga bota nyo, para sa damit, para sa sombrero. Ang ginawa ho, para sa mga bagong armas, doon modernization program. Ang ginawa ho, hinugot yon. Ngayon, ibinigay yun sa inyo pang allowance. Okay? Ganun ho ginawa ng administrasyon na to. Ibig sabihin, ginago ho kayo. Para sa mga men in uniform ngayong dito sa administrasyon na to, di ba? Yung para sa AFP modernization program, kung buo yan, tinapyasan nila para yung pinangako nitong si Tambaluslos,
na dadagdagan ang daily allowance nitong mga mandirigma natin, doon ho nila kinuha. Ibig sabihin, galing din yun, yung pondo na nakalaan sa inyo. Huwag ho kayong magpaloko. Parang kagaya ng ginawa nila ngayon sa sambayan ng Pilipino. Linuluto ho ngayon ng sambayan ng Pilipino ng administrasyon na to sa sarili niyang mantika. Ganon din ho ang ginawa sa ating mga AFP. Linuto ho yung AFP sa sarili nilang mantika. Ilang panggera ang malalampasan ho namin para tumaas ang ranggo, para ano? Nasaan kami ngayon? Kaya, dapat, sundalo PNP, mahalin nyo ang presidente nagpahalaga sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo! Binastos mo! Ikaw, General Torre, putang ina mo! You are goddammit! You are PNP General! Putang ina ka! Grabe ho yung galit nitong si Sir. O yun, Torre, para sa iyo yun. Palakpakan natin to si Sir. Okay, emosyon eh. Kaya nga ho di ho tayo nagla-live eh. Kaya di ho tayo nagre-react dun sa mga video ni Torre. Mapahanggang sa ngayon, di ho natin matanggap yung ginawa niya kay Tatay Digong eh. Di ba? O yan, para sa iyo yan. Kunin mo. At least hindi na ako nagsabi itong si Sir na, di ba? Saludo Sir, saludo. Mabuhay ho kayo, mabuhay ho kayo. Hindi kita kilala kahit ilang star pa yung nasa dibdib mo. Wala kang nagawa, wala kang kwentang klaseng general. Hindi ka naman sa kumbatan eh. Tang-ina mo, bubo mo. General Torre, putang ina mo, napakabastos mong PNP General. Hindi lang siya Sir, nandiyan si Marbil, nandiyan yan, nandiyan yung amo nyo. Si Browner, banatan na rin ho natin yan. Isa ho yan eh. Isa rin yan sa, kumbaga, masasabi nating kups na kups ngayong mga panahon na to. Yang si General Browner. Ha? Ayan na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Pambansang Marites. Nakala ko Pambansang Dalaga. Iba yun. Iba yung Pambansang Dalaga. Ito, Pambansang Marites ho tayo. Dito kay Sian Gasa. Mabilisan lang. Bakbakan lang natin na mabilis itong mga punto de vista niya dito. Game. Is all about, ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat. Ngayon pa lang pinangungunahan ko na kayo. Wala akong katotohanan mga kabalbalan nito. Kumbaga dun sa nangyaring paghuli kay Tatay Digong, yung pagkakasunod-sunod. Wala ho. Kumbaga, sinusubukan ho kasi nila ngayon na pag-away-awayin yung mga nasa Duterte camp, nga. Yung bigyan ng confusion yung mga taga-sunod ni Tatay Digong. Paggalitin yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na meron palang isang tao na ginawa ang ganito, meron palang isang anak yung ginawa yung ganito. Huwag ko kayo maniwala. Alam ni Tatay Digong ang ginagawa niya. Hindi naman ho para sinabi ng isa sa mga anak niya na ganito gawin mo, ganun gagawin niya. Hindi ho. Tandaan nyo baka nakalimutan ng mga iba nating kasama dyan. Bago ho umalis si Tatay Digong, papuntang nasa Hong Kong siya, yung umaga, napanood pa ho natin yung video niya. Alam na ho niya na napakarami ng pulis sa NAIA, pero tumuloy pa rin ho siya. Tumuloy pa rin. Alam niyo na magkakaroon na ng hulihan. Mainit na eh. Di ba? Bago pa lumipad yung eroplano doon, mainit na ho mga kababayan. Pwede pa ho siyang bumalik. Halimbawa, kunyari, naka-immigration ka na, pagka naisipan ni Tatay Digong, teka lang, babalik na ako, ayoko na. Pwede niya hong gawin yun, pero bumalik pa rin ho talaga siya. Alam niya ho na meron na mangyayaring hulihan. Alam niya na merong mangyayaring hulihan. Meron plano si Tatay Digong, wag ho natin paunahan. Pero para sisihin yung mga kasama, anak o kung sino man, dyan sa pagkakahuli na yan ni Tatay Digong, wala sa lugar itong mama na to para sabihin sa mga taga-suporta na ganito ang nangyari dyan. Hindi ka naman taga-suporta eh. Nandiyan ka lang naman para pagwatak-watak kayo ng mga nasa loob ng hanay ni Tatay Digong. Huwag mo kayo magpaloko ha. Hindi, una pa lang ho to, marami pa hong lalabas na kagaya nito. Tuloy. Tayo mo tumuloy, Brad. Yung Kung paano ba talaga nangyari behind the scenes, yung set up ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat ng sasabihin ko are not based on facts. Ulitin ko. Kung gagamitin man to any case, to any court
mga hearing sa korte, or kahit saang kaso, ito pong babanggitin ko sa inyo with this full live video ay hindi base sa katotohanan. Lahat pong ito ay base lamang sa hearsays, Yung! chismis, O, malinaw ho mga kababayan ha. Pero kung pakinggan nyo yung delivery niya. Okay? Nag-disclaimer siya kaagad. Hearsay ito. Chismis ito. Pero pakinggan nyo ho delivery niya ha. Pakinggan nyo mga kababayan. na hindi kumpirmado Nakulong talaga at tong- walang maayos Bakla na na. source. Kumbaga, nakikipagkwentuhan lang po ako dito. Wala ho itong any political agenda. Wala po itong kinakampihan na kahit sino Brad, alam namin kung sino may hawak sa'yo. Alam namin. Kaya kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong defensive na walang political something na ganun. Kargado yan. Ikaw naman, oo. Diba? Basta tayo, alam natin yan. Kung gusto nyo malaman, i-PM nyo ako kung sinong handler nitong... ng partido na kahit sinong politiko. Para mas mabisa yung mo na yan, atake mo na yan. Uwi ka sa Pilipinas. Diba? Si Tatay Digong umuwi ng Pilipinas. Ikaw, uwi ka ng Pilipinas. Ako po ay chichika lamang. Game, chika. Base tayo, sa chika. aking nalaman. Uy, pero siya na, di kita inaaway ha. Baka, marites mo ako eh. Sa bagay, di naman tayo pag-aaksayan ng oras niya si Siyang Gasa eh. Mga artista tinitira niyan eh. Hindi naman tayo artista. Buti na lang, hindi tayo naging artista kung hindi eh. Naku, meron machichismis tayo nito si Siyang Gasa. Na Pero, chismis. Sa kinagibihang yon at sa mismong araw na yon. So ulitin ko po. Lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Dahil unang-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Hindi po ako news agency. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay meron ako mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. First, game first tayo. yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Long planned, tagal na siyang scheduled. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. In short, matagal nang nakaplano yung, campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, chuba-chuchu ek sa Hong Kong? Matagal Whatsoever, chuba-chuchu, ibig sa... na yung nakaplano. Sige. Try mo. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warrant is definitely not true. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Can you follow? Nung ginagawa So, ano ba talaga nangyari doon? Dire-diretso ka lang So, dyan. based sa chismis na narinig ko, Oo. punta sila ng Hong Kong. Go. Wala nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words na lang, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. So, technically speaking, Ano to, yung delivery, no? Ano yan, hearsay yan, hearsay. Hearsay yung sinasabi niya.
Anak ng toko. Hearsay pero yung delivery talagang alam na niya. Anak ng toko. It will be very Kaya strategic. tuloy mo lang. Na lumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong. Meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi to news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte, meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala, men. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun bawal ko banggitin dito Dahil doon sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. Nag-trending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado kung meron ba. But we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila Na bakit kayo magbibigay? Bakit nyo sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Naalala nyo pa yon on that very day. Tapos pinagbabasir sila, ba kayo? Hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas sa official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. Ito May na. kakapitan ka na. Ganun, kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatainga ako sa totoo lang Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito Hindi pa okay Bilisan mood. mo kasi yung point mo, pinapahaba mo lang video mo Bilisan mo, game. Tuloy mo. Kung ngayon Go. kasi kanina pa ako na-jebs. Pero dahil meron akong responsibilidad at obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo nanonood dito. So, Forward na nga natin. Ano ba? I don't know. Ito. Sabi ng group of lawyers, Ayan. the former President Rodrigo Duterte, men, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na yun sure. Bro, ano ba? I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Ng toko. Bilisan mo. Eto na ang plot twist. May nakialam na anak,
isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Yun, ayan na ho mga kababayan. Nagtatanim na ho siya ng katanungan sa ating mga kasama, sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Sino kaya yung anak na yon? Di ba? Pambira ho talaga tong si Pambansang Marites. O kayo ho mga kababayan, huwag ho kayo maniniwala sa mga sasabihin nito. Alam ho ni Tatay Digong, marami hong nagmamahal sa kanya dyan sa PNP, dyan sa mga nasa loob pa rin ng pamahalaan ngayong mga panahon na to. Siguro si Anyo hindi niya na sinabi kay Tatay Digong na talagang tatrabahuin ka namin, pero meron na hong nagsabi sa kanya. Pero wala lang ho talaga sa nature ni Tatay Digong yung tumakbo. Ika nga, alam na ho niya, di ba nga, bago siya umalis pa Pilipinas, nung nasa Hong Kong pa siya. Nakita niyo ho mga kababayan na nagsalita pa siya. Alam niya na ho na aarestuhin siya. Pero para sabihin ng isa sa kanyang mga anak na, tay, uwi ka dito kasi ano tayo dyan, manghihina yung mga kandidato natin. Kasinungalingan, yun lang ang masasabi natin dyan. Ayun na nga mga kababayan, di na ho na para sa atin tapusin itong mga kabalbalan nitong sisigan. Wala akong katotohanan yan. Dito lumabas lamang ho talaga na talagang kinakasangkapan ho siya na kung sino mang handler nitong unggoy na to para pagwatak-watakin ang taga-suporta ni Tatay Digong. O paano? Sige, pagpalagay na natin. Meron nagsabi ng gano'n. Anong gusto mong gawin na? Magalit kami sa mga Duterte na to? Magalit kami kung sino. Assuming na pagpalagay na natin totoo pero kasinungalingan yan. Ano ba ang pakay ng paggawa mo ng video na yan? Ano bang end goal mo, ika nga? Para saan? Chinismis mo na merong isang anak na ganito ang ginawa. Ano? Para saan? Anak ng toko. Huwag tayong maglokohan. O sige na, report ka na sa amo mo. Sabihin mo, mission accomplished. Naging tanga ako sa social media. Sabihin mo. Tawag dito, renibatan ako ng mga taga-suporta ni Digong at pinakita nila kung gaano ako katanga, sabihin mo. Ayun na nga mga kababayan, ako itong si Atty. Salvador Panelo, medyo hindi maganda gising niya kahapon. Actually, kahapon pa nga ito. Pero ngayon pa lang natin magagawa itong mga punto de vista niya. Game! Without position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC, the Office of the Solicitor General is in agreement without position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi na nila pwedeng ipagtanggol sa mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Remulla. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Ayaw sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetinig at pagkidnap kay Presidente Duterte. Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General
ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatan ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ko ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Yo! Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Nako. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga kaganapan na yan sa social media. As always, maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.